Magandang umaga at magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Saan man kayo mga kapatid ngayon, maabot sa ating programa. Akin na namang hihiramin sandali ang inyong mga atensyon karon nga orasa at atin pong sama-samang pagbabahagian ang mga salita ng ating dakilang Panginoong Hesus. Ang ating pong paksa ngayong tanghali o ngayong hapon, ngayong umaga at ngayong gabi ay mayroon po itong pamagat na bayan ng Diyos ang daluyan ng misyon, mga minamahal. Yun po yung ating pong pamagat ngayong oras na ito, mga minahal kong mga kapatid. Bayan ng Diyos ang daluyan ng misyon, at mayroon po tayong susi na talata na atin pong babasahin mamaya-maya. Ito po ay makita sa aklat ng Genesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. At ang pangalawa na talata, mga minamahal, ay makita po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 6, laktaw 11 at 12. Yan po yung atin pong sentro na talata ngayon, oras na ito, mga minamahal kong mga kaibigan. Now, sa buong kasaysayan ng sanlibutan, mga minamahal, ang Diyos ay palaging may mga taong tapat na sinasabi pa ay kumakatawan sa kanyang karakter at pagkamasunurin. Mga taong sumusunod sa kanyang mga layunin. At alam natin, mga minamahal, na ang bayan ng Diyos, sila ay tinawag at tumanggap ng kanyang paanyaya, mga minamahal. No, anong paanyaya? Paanyaya para makibahagi sa kanyang biyaya't habag, mga minamahal. Lahat sila ay naging mga sinasabi ng banal na kasulatan ay mga instrumento ng Diyos. Sila ay patuloy na mga instrumento niya para sa katuparan ng kanyang misyon. Dahil ating nalaman mula nung nakaraan sa ating pong pag-aaral na ang Diyos ang siyang misyonerong Diyos para hanapin ikaw, hanapin ako, hanapin tayong lahat na nawala sa Kanya, mga minamahal. Now, atin pong basahin ang aklat ng Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. At maya-maya isunod po natin pagbasa, mga minamahal, ang aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 6, laktaw 11 at 12. Unahin natin pagbasa ang aklat ng Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3 para mas malinaw sa atin yung atin pong pinag-uusapan at pagbabahagian sa tahaling ito. Sabi po sa aklat ng Genesis, kung mayroon po kayong Biblia dyan, mga kapatid, mga kaibigan, kunin nyo po at pakibuksan at sabayan nyo po ako sa oras na ito. Ito po ang sinabi. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Sabi dito, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ating idugtong, mga minamahal, ang Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6, laktaw 11 hanggang 12. Sabi po dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, sa mga versikulo 6, sabi po dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Mga versikulo 11.
Iyo ngang iingatan ang utos at ang mga palatuntunan at ang mga katulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. 12. At mangyari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Ito po mga minamahal kong mga kapatid ang sinasabi na sa ating pagbabasa sa mga aklat na ito sa Genesis Kapitulo 12, 1 hanggang 3 at sa Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6, laktaw 11 at 12, dito po ating makikita mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang orihinal na layunin ng Diyos para sa kanyang bayan doon sa lumang tipan. No, makikita din natin dito mga kapatid na mayroong specific na layunin ang tipan ng Diyos kay Abraham at kanino? Sa kanyang mga lahi, mga minamahal. Sila, sabi po sa mga talata na ating binasa, sila'y tinawag, nilikha at inatasang maging mga kinatawan ng kanyang misyon. Kaninong misyon? Mula sa ating Panginoon at hanggang kay Abraham at sa kanyang mga lahi, mga minamahal. Kung ating basahin ang Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 10 at Isaiah Kapitulo 49, versikulo 6, mga minamahal, ay sila ay mga daluyan ng pagpapala sa mga bansa. Kumusta tayo mga minamahal? Daluyan kaya tayo ng pagpapala espiritual. Itong bansa pwede nating sabihin sa ating mga kapitbahay. Daluyan kaya tayo mga kapatid at makita kaya si Kristo sa ating buhay sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Now, sila din po ay pinili sa loob ng pakikipagtipan sa Diyos. Batay, sabi pa po sa talata, sa ipinahiwatig na kondisyon ng pananampalataya at pagsunod. Dito ating makita mga minamahal na ang pananampalataya ni Abraham hindi pwedeng paghiwalayin sa pagsunod niya sa Diyos, mga minamahal. No? Pananampalataya at pagsunod hindi po dapat paghiwalayin, mga minamahal. Dahil hindi ka po makasunod kung wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, wala ka pong dapat sundin, mga minamahal. Hindi mo po dapat masunod kung wala kang pananampalataya sa sinasabi ng Panginoon. Kaya sa Abraham, mayroong dalawa na nakikita natin dito. Mayroon siyang pananampalataya at mayroon din siyang pagsunod, mga minamahal kong mga kaibigan. Na sinasabi pa po sa mga talata na ang prosesong ito, mga minamahal, ang pang-akit sa mga nakapaligid na mga bansa sa Israel, mga minamahal. Dahil ganito po ang estratehiya ng Panginoon, mga minamahal. Tinatawag sa Biblia na estratehiyang misyon ng Panginoon ng Diyos sa lumang tipan, mga minamahal. At alam natin, ito'y nagpatuloy ang misyon ng Diyos hanggang sa bagong tipan sa ating, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Walay bugto ba? Kung sa Bisaya, walay bugto, walay putol, igsoon. Nagtuloy-tuloy siya, mga minamahal. At sabi pa po sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20 na atin na po itong napag-aralan noon pang nakaraan na mga araw, at sa Gawa 1:8, sabi pa po sa mga talata na yan ay, ang nagbangong Panginoon at tagapagligtas, ay ngayon naglunsad siya ng panibagong estratehiya. Naglunsad siya ng panibagong misyon. Na kung saan ang mga alagad ni Kristo, ikaw at ako, nag-angkin na alagad niya, nag-alagad ni Kristo, ano daw? Tayong lahat ay bumubuo sa tinatawag na iglesia, mga kapatid. At tinatawagan po tayo na hahayo para sa
pag-share ng pabalita ng ating Panginoon ni Hesus Kristo, mga minamahal. No, sa panahon ng Israel, ang kanila pong estratehiya ng misyon, ang mga tao po ang lalapit sa kanila. Tinatawag po iyan siya ng come. Ang Israel po kasi, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ay napalibutan po siya sa mga iba't ibang napakaraming mga paganong bansa. Ibig sabihin, paganong bansa, hindi po nakakilala ng Panginoon. At ang Israel, sentro sa kalakalan, mga minamahal, na kung saan man yung mga paganong bansa na nakapalibot sa kanila, pumunta doon sila doon sa kabilang bansa, sila po talaga ay dadaan doon sa Israel, mga minamahal. At sila po ay, kung maabutan sila doon sa pagsamba, sila po naman ay kasamang sumamba doon. Kaya sila po ay lalapit. Ngayon sa bagong tipan, mga minamahal, iba na ang estratehiya ng ating Panginoon. Tayo na po ang hahayo. Ibig sabihin, go, mga kapatid. Go, mga kapatid. Hahayo po tayo. Lalapit. Hahanapin po natin ang mga nawala, mga minamahal kong mga kapatid. At isa pa, ang katanungan sa atin ngayon, ano ang misyon ng iglesia? Anong misyon mo? Anong misyon ko, mga minamahal? No? Sabi po sa Lucas 19, versikulo 10, sapagkat ang anak ng tao ay ano? Anak ng tao ay dumating upang, ano daw? Iligtas ang mga nawala. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10, mga minamahal. Ito po ay, tandaan po natin, mga kapatid, na bagaman walang sinuman na sa atin sa iglesia ang makapagliligtas, at iyon lamang ay gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tagapagligtas natin. Ang misyon ng iglesia ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ay ang iligtas, i-share, ibig sabihin, i-share ang pabalita ng Panginoon doon sa mga taong napapahamak, hindi pa napaabutan ng pabalita. Mga taong nandoon pa sa kadiliman, mga minamahal kong mga kapatid. Yun ang misyon ng iglesia. Para ito ay ipaalam sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At upang hikayatin sila na lalapit sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng bisa ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig na walang iba, pag-ibig mula sa ating Panginoong Jesucristo. Wow! Ano ngang napakalaking pribilehyo at responsibilidad mo, mga minamahal. Responsibilidad ko na atin pong dalhin ito sa lahat ng tao. Ngayon, ang atin pong tanging tandaan na ang misyon sa iglesia ay kung ano ang hangin sa ating buhay. Hangin sa ating buhay. Kung walang hangin, tayo'y mamamatay, mga minamahal. Kung walang misyon, ang iglesia ay mamamatay. Ang tanong ngayon sa oras na ito, sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, ano ang maaari nating gawin ng personal upang mapanatili ang buhay ng iyong iglesia? Saan ka man naanib, saan ka man ngayon, anuman iyong sekta, minahal kong kapatid, kaibigan, ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin, kung ano ang maaari nating gawin ng personal upang mapanatili ang buhay ng iyong iglesia. Hari nawa sa ating maiksi na pag-aaral at pagsama-sama sa pagbulay-bulay sa mga salita ng Diyos sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ito po nawa ay maghatid sa atin ng lalong close na ugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong kapatid. Yung maging close yung ating relasyon sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Hari nawa tayong lahat sa tanghaling ito ay patuloy niyang pagpalain ang Diyos, ang siyang suma sa ating lahat ngayong tanghaling ito.